Anyway, tuloy natin yung pag-aralan natin. But first of all, just like to say welcome. At least, nandito si Erica. Kung hindi nakakakilala mamaya, siguro introduce niya yung sarili niya. Siguro na lang. Hindi ako magsalita. Paubos yung oras ko. At 10 o'clock na. Late na naman tayo nag-start. Grabe talaga. 30 minutes na lang na naman ako mag-lecture. Ang pinag-aaralan natin ay steward. Di ba? So, Luke 12:42, sabi niya dyan, and the Lord said, who then is the faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over the household, his household, to give them their portion of meat in due season. Kita nyo, dito sa verse natin, sabi niya, sino ang matapat at matalino steward na ang Panginoon niya ay siyang mamumuno sa kanya na itong steward ang mamumuno sa mga ari-arian ng kanyang Panginoon at mabibigyan siya ng kanyang pagkain o pangangailangan sa mga tamang panahon. So napag-aralan natin yung salitang steward. Ang steward ay nakuha sa salitang steward, ay yung stick at word guardian or keeper. So parang lalabas na ang steward ay housekeeper, katulong sa simpleng Tagalog. Steward. Wala nang marker. Natulog kasi yung teacher na natulog sa mga marker eh. Kasi ba? Baka yung permanent yan. Ayaw naman ko. Alam mo kasi. Okay. Steward, ang simple lang na maintindihan natin ay yung house. Depende ka lang yung house, pero keeper. No. Yan. Pinili mo yan, no? Whiteboard marker nila. Yung yung sulat niya parang permanent. Keeper siya. Siya yung talagang sinapunuan niya. Yung something hindi tatawa. Nagkatiwalaan. Oo, nagkatiwalaan siya. Siya yung mamumuno. Parang kung i-elevate yung salita niya yan ay manager. Yan, pinagkakatiwalaan. Yan ang mga salita na angkong sa steward. Ayan. Siyempre, dito sa na-explain natin last Sunday, naisip nyo kaya na yung tinutukoy ni Jesus dito ay isang matapat na katiwala. Matapat na katiwala. Kailangan kasi ng katiwala, matapat siya. At marunong. Ganyan. Ngayon, siguro naman, kung napag-aralan natin dito ng Sunday, ay nagkaroon kayo ng idea at maisip din
na, ano kaya ako? Kasi ang Diyos ang nagsasalita dito, sinasabi niya sa mga disciples, automatic, na ito ay kung naipasan na sa ating panahon, no? Naapuntan na natin. At tayo rin yung people o katiwala ng Diyos sa lahat ng kanyang ari-arian. Nakita natin last time, last Sunday, na lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos at ang Diyos ang may-ari. Kaya dahil siya ang may-ari ng nandito sa mundo, tayo automatic yung katiwala. No? So marami tayong dapat alam manage, alam pagkakawin. Kaya huwag tayong magsabing hindi ko alam, pag-aralan natin. No? Sabi nga ni Chiquita, kung ang tinuturo ko ay negosyo, at kahit narinig mo at sinabi mo hindi ko alam, yan ay tanda ng pagsuko at pagtanggap ng buhay mo ay maging mahirap. Hindi yan. Tama yun. Pag sinabi mo hindi ko kaya, yan ay pagtanggap na hindi mo lang sinabi hindi ko kaya yan, kundi ang kalakip niya, tinanggap mo na hindi na ako aakat sa buhay. Ganito na ako, pulubi na ako, maghihirap na ako. Hindi naman siguro pulubi, pero maghihirap na talaga ako. Kalakip na yan. Failure yan. Kaya sabi ni Chiquitan, tuturo ko ito, pakinggan nyo para sa ganun ay kayo ay maging isang ganap na magaling na negosyante. Okay. So, ang usapan natin ay maging magaling na keeper o kaya steward o kaya tagapamahala. So, nakita pa natin ang stewardship is about ownership, no? Pag-aralan natin. Wala tayong pagmimehari dito sa mundo. Lahat, di ba? Nakikigamit lang po tayo. Pati buhay natin, hindi sa atin, hindi tayo nagmimehari ng buhay natin. Bless si nanay dahil kung sabi ko, kung ako kumabot ng ganyan na edad, wala na akong isipin na iba, dalawa lang. Paano ako maglingkod, tutulong na lang ako sa panalangin dahil hindi ako makakilos magiging. At paano ako magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya na, pasok ako. Maghintay na lang ako yung oras na ako yung ulit ng Diyos. At ang saya-saya na iwanan mo after many years, iwanan mo ang lupa at doon ka nakikira kung saan ang Diyos ang iyong makakasama habang buhay. Tinitingnan ko yung problema. Hirap na eh. Pumasok ba tayo sa tribulation? Yung ating tribulation? Dahil ko sa inyo. O hindi. Kasi, nakakatakin ko, kung aware kayo sa balita, yung gera-gera ngayon, hindi. Talagang 100% na fulfillment ng India na hindi mo lang naririnig na nagagalit si Panginoon sa nation shall rise against nation. Bataan na. Napunta na dito yung mga bago ng panglikman ng US. Kung nagkagera na, anong mangyayari sa atin, iisip ko, hindi pa ako nakapag-fully serve sa Panginoon.
yung ginagawa ko, sapat na yan. Hindi, ulang pa sa akin na nagdadasal pa ako ng Lord. Palakasin mo naman akong gamitin mo ako. Yan ang pang-content ng prayers ko. Gusto kong mag-ito ng lumusan. Ito, konti na lang ang buhay ko na titira. Alright. So, wala tayong pagbibiyahe, lahat hirap. Hirap. Pangalawa, so sabi natin, stewardship is about ownership. Ang usapan dyan, pangalawang usapan dyan ay about service. Yan, servisyo. Sino ang magbukas ng John 12? Asan si Ma'am Romre? Isang tagabukas, tagabasa natin eh. Nakaduty. Ganda nito yung pulis natin na tagabasa eh. Pasok ka. Ba't yan? John 12:46, ano sabi niya? I come alive into the world that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Ah, sorry. John 12:26 pala. Ulit. 26 lang. 26. 26. Yes. If Why any we man have serve me, life. let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Yan, about service. Sabi niya yung ng Panginoon, kung sino man ang maglingkod sa akin, ay palaging nasa akin. Ganun pala yung stewardship. So meaning to say, parang setting nito, parang pangmayaman. Diba? Kasi, maalala ko, yung mga domestic, narinig ko yung mga domestic helpers, narinig ko one time kay Mrs. yung mga iba rin, sabi nila, maganda pag yung amo mo eh, ganito pupunta kasi sinasama ka, nakakapasyal-pasyal ka daw. Halimbawa, ako mo, sa Hong Kong, pupunta ng Canada, may mga anak yan, sasama ka sa Canada. Kasi kailangan kanya eh. One time, nung pumunta kami ng Israel, kasama si, yung Tagaluto, si Nanay Marina. Kasi pala, sinama nila yung anak nila, si Yen. Kaya isasama si Nanay Marina kasi may kailangan din siya alalay. So, sabi ko, maganda pag mayaman ang amo mo. Dahil ganito ang mangyayari kung saan siya nandun sa. Ngayon dito, sino ba ang amo natin? Diyos. Kung stewardship ang usapan, sino ang amo natin? Ang Diyos. Ha? Ang Diyos. Ang Diyos ang amo natin. Kaya, dahil ang Diyos ang amo natin, pwede mong suway-suwayin sa sinasabi ni Pastor. Dahil dinala Diyos ang Pastor. Amen? Tama yan, ano? Kaya kahit anong sinabi ni Pastor, pwede mong suwayin. Hindi ka naman Diyos. Diyos naman pinaglilingkuran ko. Yun. Correct? Ha? Hindi naman pwede si Pastor sa pagkakaroon ng Panginoon, ang Pastor, lalo na po sa Panginoon. Very good. Amen. Jeremiah. Okay. Oh. Ang tanong, kung sinatay lang ang nagpapalod. Yun ang tanong. Kaya alam ni nanay. Oh, dahil naturuan, yun lang ang tanong. Dahil tinuro ko, nalaman ni nanay, alam ni nanay. Yung iba
nakalimutan. Ayan. Kaya ako, ang tanong ngayon ay, kaya pala dito ang spiritual, hindi na, wala yung servisyo ng Christians. Hindi nagiging faithful na steward ang Christians kasi hinihintay nila siguro ng Diyos ang magsalita sa kanila. Ayan. Ang pasto ay toan. Pero magturo na lang ako. Basta. Yan. Right. Tuloy natin. Ang ganda dito, no? If any man serve me, Let him follow me. ang kagandahan dito, hindi pala ang stewardship, ang stewardship, hindi pala kunto, hindi kuman. Opo, hindi niya pala sinasabi ikaw dapat maglingkod ka sa Diyos. Ikaw dapat maglingkod ka. Ikaw. Hindi ganun. Walang salitang dapat maglingkod ka. O mag-servisyo ka bilang steward. Wala eh. Pero sabi niya, kung ikaw ay maglingkod, ibig sabihin, ano yan? Kusa. Kusa yan, voluntary. Kaya makikita mo na, yung ayaw talaga mag-steward, kaya wala siyang servisyo gawa sa Diyos. Intindihan niyo? Kaya ako dito. Naringgutatan sa bakit. Nakita niyo yung salita niya, if any man serve me, then he follow me. Sundin niya ako. O nga naman, di ba pa? Pagkatulog, mahirap yan eh. Natulog eh. Manager na lang sana. Ayaw mong maging katulog. Hindi parang pinsignan yung dalhin natin yung Mr. Maraming mga professionals, ayaw nilang paglingkod o kumilos bilang isang steward. Pero alam nyo, kung ako na nag-aral ng Biblia, ewan ko kung na-brainwash ako, pero kahit talagang isipin mo, ang talagang taong masabi mo professional, kaya it's just a natuto, may alam, professional man hindi, natutong tao ay naglilingkod yan. Siya ang marunong gumawa. Kaya nga ayaw yung mga ngayon yung mga training ng leadership. Dahil ang mga training ngayon ng leadership, kahit sa libro, ang tinuturo niya, how to become a successful manager, how to become an effective manager. Puro effective, magaling na manager. Pero hindi nila tinuturo how to serve. Kasi parang mababa kasi yun. Pero ayon ako sa kanta, you want to be great, learn to be a servant of all. Amen. Every morning, sabi ko, buhay na talaga natin. Kahit maaga na ako magising, mag-prepare ka ng pagkain, tapos lalo si Pinsis, ikot-ikot yan, tapos pagkatapos kumain, akyat dito, yan.
student na time, ang kasama niya high school graduate, kung minsan yung mga nabigyan ng pagkakataon, high school graduate na ito na kasama niya sa church, kaya pinili kami sa church. Itong high school graduate na ito, palibasa siya ang na-assign na magkala ng pera ng pamalingki. Parang ano yun, tawag doon sa bibili-bili. Ano yun sa mga corporation? Siya DIO. hindi, yung nagabili parang yung siya. Ano yung tawag doon? Business. Manager. O yung nagmamaling siya. Yung sila lang pupuntang bibili. Meron tayo sa school. Ano position ng pag-day? Just DIO. purchaser, oh, parang ganon. Pero may hindi sa akin. Pero yan na yung kailangan mo puta. Hindi nagalakas talaga. Ngayon, parang siyang purchasing manager. Pumunta sila ng bibili. Ito ng volunteer na kasama niya. Nakikita ko. Nung bumili sila, ako ang driver ng pulong-pulong. Bakit? Nakita ko sumis sa pulong-pulong. Dami niya doon. Hindi niya yung mga pamili. Tapos nakita ko yung parang part ng bisbili sa iyo lang wala siyang dala-dala. Siya lang yung taga, ano magkano yan? Buhat, kabayan. Kaya, one time sinabihan ko din si Mrs. Huwag naman sa gano'n. Huwag naman sa gano'n. Eh, pakita mo na really good ka, you're paying from model, pero huwag mo bigyan naman yung tao. Hindi mo din. Hindi mo naman akong pamana sa pagkukuhan ko. Walang may ayaw kasi sa ganun na posisyon. Walang may ayaw nun. Bihira lang. Kasi ang gusto lalo sa panahon ngayon, lalo ngayon mga bigat ng tao, ang gusto ng mga tao ngayon yung sila ang Sa taas. nakataas manat. May pera ko kaya hindi ko pag-tingnan ko mga ganun. Wala yung may mga Christian na kung nakita ko din sa ganyan. Mga silang ay si Sir Aaron. Grabe si Sir Aaron pagkasama ko yun. Iservan ka niya, ganyan, kakain kayo, titignan ka niya kanyang kakain. Pag di ko yung pagkain niya, kukunin niya yan. Ay pagkain ko, kukunin niya yan. Hindi yung narin yun. Chinese. Sir Aaron ito. Marami akong natutunan sa kanya. Yaman-yaman, pero paglikuran na yan. Ito bakit ako nakain ko dito, nahiya ako kayo na yung niya. Tatangin ka na yung bakit naman. So, bakit kaya? Bakit maraming ayaw pag-iko? Ayaw nilang kunin yung role ng Israel. Siguro kung minsan yung karamihan ng dito yung tama. Amat, kaya ayaw magpakita ng servisyo. Noong Friday, this Wednesday pa lang, wala kami pasok. Inisip ko yung sabi ko kay sabi ko, dinala-dala niya pa dyan, pinagdala niya, buwan nila yung actor na yan, tuloy, paano mag-prepare dito, tumutulong yan. Pero sabi ko, wala na, pag-ganito ako, wala akong matapos. Unang tao,
Kaya naman ako magtawag ng alalay dito sa bunso ko dahil professional yan eh. Oo, nahiyaan ko guys, professional na kayo eh. Usap-usap. If meron din usap-usap, di ba? Kaya ito totoo, no? If you want to serve, means ikaw na. Kaya hindi ko natawag, ikaw na lang. Hirap-hirap, mag-ugat ako dyan ng buhat niyan. Dito, hirap ubusan. Dito, hirap ilabas. Kasi kayo, hindi mo lang sana yung dinala dito. Hindi na ako nahihirapan. So, kailangan mag-gamot mo yan. Ako, iwasan na. Buti na lang, sa wakas na ilabas ko. Yan. Gagawa ko para lumatok na. Kukumun ko yung mga excess para mabawasan yung bigat niya. Yan. Nagyan ko ng kasi yung kasi lang para sana hindi mag-dito. Yan. Dapat sabi ko ba, pastor ka, yung pastor dito, yung picture ko. Dapat tawagin mo yung one. Hindi pwede yun. Kasi kusa-kusa yan. Kusa-kusa. Okay? It means, ano ang it? Ano sa Tagalog yun? Hindi na tayo namuha yung it. Ha? Kung. So, ibig sabihin mo kung, kung. Ano ang ibig sabihin niya kung? Kung. Pusa. Kung gusto mo, Gawin ko. kung ayaw mo, Huwag mo. huwag mo. Kung gusto mo, gawin mo. Dahil ang Diyos naman ang usapan dito, kaya gusto ko. Dahil ang maganda pa dyan, sabi niya, and where I am, there shall also my servant be. Ano ibig sabihin yan? Kung pala talagang gampanan mo yung papel mong servant, steward, no? Steward o likod. Ano ang hindi mawawala? Ano hindi mawawala sa'yo? Oh, Diyos. Ay hindi mawawala ang Diyos. Palagi palang nandyan ang Diyos sa'yo at nandyan ka sa Diyos. Kung saan ako, there my servant be. Kaya palang, ang blessed talaga yung mga ano, yung mga katulong na naglilingkod sila sa mayayaman. Dahil kita ko yung sabi ko, ito ang walang kapira-pira, katulong lang ito, bakit ito mas magaling ang matulong dito. Pero dahil lang sa mga sa papel niya, yung servant, napunta ng Israel. Matanda na. Ibig sabihin, na-bless ka talaga sa inyong pinaglilingkuran dahil kung anong status niya, madadala ka niya. King, hari. Hindi ka kasi maintindihan ng hari sa panahon natin ngayon. Ano ba hari? Nakita ko picture, may corona, hari. Tapos damit niya, mahaba, may baspas. Yun ang alam niya lang yung hari. Pero ang hari talaga, king ay meron siyang kakayahan. Umahawak yan ng buhay ng tao. Pwede nang sabihin, patayin niyo ng tao na yan. Pwede niyang gawin yan. At kung pangangailangan ng pera, at yan ang meron sumipin. Lahat halos meron siyang control. Yan po ang king. Yung king ang pinaglilikuan natin. Diba? So, ano mo ba? Mabalyo nyo ba yung kapalit dito? Kung ikaw ay maglingkod sa niya, kung saan ang Diyos nandun pa rin. That is, yung sabi ko kanina, yan yung presence. Presensya, hindi mawawala.
ibig sabihin, mga kapatid, yung hindi naglilingkod, pwede nawawala-wala ang Diyos sa kanya. Now, sabi nyo, hindi, nawala. Malamang na ganyan ang interpretation ng tama. Pero picturable yung kung hindi tayo naglilingkod doon sa gusto natin paglingkuran, yung presensya ng pinaglilingkuran natin dapat ay napapalayo tayo. Hindi ganyan. Sabi ng boss mo, halika, maglakad tayo. Punta tayo doon sa isang lugar na yun. Samahan mo ako. Meron tayong gagawin doon. Naglalakad kayong dalawa, papunta sa lugar na yun. Ikaw, doon sa daan, nakakita ka. Sabi mo, mas malaki itong mas beneficial sa akin ito. Kung nangyayari, nagpapaiwan ka sa daan para gawin mo yung beneficial sa iyo. Yung boss mo, tuloy-tuloy na naglalakad. Hanggang sa maya-maya, tignan ka na lang kasan na yung servant ko. Naiwan ka pala dahil nagpaiwan ka. Karamihan, yan ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Hindi sila faithful na faithful ang hinahanap dito, di ba? Na ano sila, nasaside track. Yan ang problema natin. Pinagpapalit natin yung sinusundan natin na siya ang bubuhay sa atin sa mga bagay-bagay na pansamantalang nagbibigay ng kasiyahan sa ating buhay. Naintindihan niyo yan? It's a long road to freedom, a winding step and high. But when you walk in love, ano na yun? Tuloy na. Bakit hindi ka nakakalakad ng miles? Kasi umaayaw ka eh. Umaayaw tayo. Ayaw natin. Kung wala na, ubus na tayo dun sa kung saan tayo naiwan, saka lang natin, ubus na. Wala na. Saka na lang tatakbo tayo hahabol-habulin kasi ubus. Pinag-ibigran mo. Doon sa paghabol mo, mag-isa ka na. Ang hirap maglakbay na mag-isa na hindi mo kasama ang Diyos na gagaway sa iyo. Sabihin na lang ng Diyos sa iyo, dito ako, sige, tawagan ka pa rin. Dahil, dito ako, nakarating na, nagpapahinga na ako, ikaw susunod ka na lang. Yan, pag-ingat ka sa daan mo, sana makaabot ka pa dito. Gusto nyo ganyan. Palaging ganyan ng mga Kristiyano, nilalagay nila sa alanganin ng kanilang future, ang kanilang buhay, at sila rin ang nagbibigay hirap sa kanilang paglakad sa buhay Kristiyano. Tama po yan, nanay? Si nanay mo, nakikita ko siya nakikinig, tumatakbo-takbo yung iniisip niya yung sinasabi ko. Kaya pala, pag-recitation siyang nagre-recite, tama. Ibigay ko siguro ang grade niyo, shockers oro. Magtaka kayo. Naintindihan nyo na? Stewardship is also serving or service, about service. Okay, in additional, paano ka mag-serve? Sa anong paraan? Sige nga. Paano ka maglingkod sa Diyos? Sa anong paraan? Ha? Ano? Nanay, baka meron kang alam paano ka maglingkod sa aming paraan.
Diyos ay ipanalangin. Tama yung sabi nila, ipanalangin ko yung mga workers, lalo na yung mga pastors, at sana may mga susunod pang pastors at mga Kristiyano, ganyan. Ganun na lang siguro ang gagawin ko. Hindi na ako makaakyat na mag-preach dito. Yun na lang ang gagawin ko. Maging prayer warrior ako. Okay. O kayo ay nakabataan, malalakas, ang tuhod. Paano maglingkod? Ha? 2 minutes. Kaya magpa-resign. Okay, kung wala na sa susunod, tuloy na lang natin itong servant ay itong service. No? Ayan. Marami, mahaba ito. Hanggang talakayin natin kung paano i-manage ang mga merong sa iyong buhay ng Diyos. Okay, we'll close this in prayer. Manalangin tayo, Panginoong Diyos. Sa muli, kami